Itong mga nakaraan, Sel, iniisip ko, paano tayong dumating sa point na yung ating mga political leaders sa Pilipinas came from this. I go home to the Philippines, treasuring in my memory all this kindness, all this courtesy, all this help and assistance. Alcemos los ojos a lo alto y trabajemos de consuno para que la buena semilla de la hermandad filipino-hispana madure en espigas de oro al calor de nuestra fe. The Filipinos have fought heroically side by side with the American soldier against overwhelming odds. La ciencia también ha impulsado los inventos que se dirigen a la destrucción del hombre por el hombre. Estas dos tendencias contrarias todavía nos dicen que la cantidad de la animalidad en nosotros es muy grande. ¿Cuándo podía la ciencia perfeccionar aparatos que reformen y regeneren a los hombres? ¿Cuándo podrá nuestra humanidad decir que va camino de la perfección moral, de la fraternidad de todos los hombres, de todos los pueblos, de todas las razas y de todos los credos? Titles and positions do not mean that much to me anymore. What is really important is to be of genuine service to our people, with or without any position in government. What we in Congress do this week could serve as president for generations to come. Ladies and gentlemen of the Congress, we are eyeball to eyeball with history. To this. Putang ina ninyong lahat. Paano tayo nakarating doon? Yan yung aking napakalaking misteryo para sa akin. Quality ng mga politikong Pilipino. So today, tayo ay, kilala nyo na, meron tayong bisita today na 1 year ago na huli natin siya nakasama. Nagbabalik ang ating political analyst na Mabigat naman masyado, political analyst. na si Noah at siya. So wag na natin patagalin to. Ako po si Lennon. Si Russell. Ako si Noah. At ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Yun. So, Noah, welcome back. Thank you, After thank you 1 ulit. year. After 1 year, yung assessment ng midterm election. Although, to be honest, medyo nakukulangan ako dun sa mga nasabi ko noon. Although, tumumpak ako dun sa isa. Yung impeachment trial nga ngayon for the second time, which is very historical nga dahil for the second time under the 1987 Constitution, nasampahan ulit ng impeachment si Vice President Sara Duterte. At maliban pa doon, yung mga chain of events na nangyari after that midterm election, di ba? Kahit natin, biglang naglitawan yung mga nepo babies, yung mga anak ng mga congressman, yung mga contractor mismo, yung flood control na kung hindi pa magbabagyo at magkakaroon ng mga kalamidad, hindi mabubuko. Nagkaroon ng trillion peso march, nagpalitan ng liderato ng Senado, at ito uli, nagkaroon ng mga hearing nitong second attempt ng impeachment na nangyari ngayon, na nauwi nga ulit sa pagbabago ng liderato ng Senado, na nauwi sa barilan sa Senado. Yun. Okay, ang daming nangyari. So dito na nagtatapos yung ating episode sa... Ang bilis naman. Nag-recap lang pala tayo. Okay ka parang ka nag-year enter. Pero sa mga nakikinig sa atin, welcome back sa kaibigan natin si Noah. Si Noah ko ay nagtago kasama ni Orly Gutesa. So, siya. Correct. Siya kasi sumulat ng affidavit. Sa totoo talaga, labing siyam yung Marines.
Oo. 19 Siya talaga yung yung Marines. ex-marine din siya. Oo. Ex-marine Ang yan. ang palagi kong sinasabi ay tell it to the Marines. Ang siguro ang pwede natin ganda yun 'no, very good yun pagkalatag natin ng timeline. Pero again, ayoko namang maakusahan yung tamang usapan na may kinikilingan lang tayo o galit lang tayo sa isang particular na political entity. Ang trabaho natin sa tamang usapan, i-explain natin bakit tayo may ganitong perspective, bakit iba yung tingin natin, and siguro let's make an attempt din na tingnan yung side and at the center ng kwento ni Noah at yung ating recap. No? It seems to us na string na kasi ito, ang notice lang natin doon sa presentation ni Leno kanina. We're talking about the attitudes, yung posturing, yung finesse ng isang classic na Filipino statesman. So yun nga si former President Carlos Garcia yun, di ba? Kaya niyang mag-speech ng walang script. Ngayon, parang wala namang script pero parang pagmumura lang. Parang may gano'n. Pero yung sinasabi rin ni Noah naman, seems na ang issue natin ay halos palayo yung political polarity ng bansa natin. Na kapag hindi ka makagobyerno LPA ka kagad, at kung hindi ka maka-Duterte, Marcos ka lang. At kung ayaw mo sa dalawa, LPA ka ulit. So parang ganun yung nangyayari sa atin. And ito yung himay-himay muna natin, gawin natin siya by points. Simulan natin muna doon siguro mga predo, Noah, doon sa yung attitudes, ano ba yung ma-observe natin, ma-observe nyo sa over the years na tayo, namulat tayo, no? Tayo post-ed sa products tayo. So, nung time na binubuo tayo ng parents natin, parang meron ka rin silang pangarap na ito ay pagiging mga anak ng demokrasya. And we've seen during the time na medyo na nagkakamalay-malay tayo ng konti, we have seen statesmen still, although wala na yata sa posisyon or nakatayuan, no? I remember sa dito sa bangka, Yan. you have the older Osmeña, I guess, medium defensors and child people, Yan, correct. Joker Arroyo, na nagpatalong-talong siya sa executive and legislative. You have these people and yan, Dana Enrile, di ba? They exert Force some Enrile, correct. distinct, may distinct silang charisma na back then, bago pa nga nauso yung nagtakbuhan yung mga artista. Then, kaya tayo parang meron tayong ganung klase ng respeto sa statesmen, sa mga politicians rather. Especially sa national level. Dahil sila ay statesmen, iba yung way nila sa pagdadala ng sarili nila. Yung pananalita, yung pag-pontificate, pag-articulate nila ng kanilang nasa loobin na tiniisip. And yung barely nga natatouch yung usapin ng pera, yung usapin ng personal na para people. Unless talagang magkaroon ng scandal. Parang people are looking up to them. Ano yung substance na sasabihin ko? Until, Litera, tapos si FPJ natalo. Medyo na-refine, no? May mga artista nanalo, si Tito David, halimbawa, di ba? Educational background niya daw ay mataas ang pinag-aaralan niya kasi high school. So, mataas daw kasi high school yung background niya. And tulad ng mga ganon, di ba? Tapos, parang na-desensitizing tayo.
Oo okay lang yan, at least papasaya kami. Okay lang yan, at least hindi corrupt. Okay lang yan, at least no talk, no mistake. How do we take into account yun? Ba't parang nagkaroon na napakalaking page. Tapos ito parang ang trend na ngayon, sa Philippines lang 'to so far na napapagsit. Siguro dahil wala namang experience sa ibang bansa, actual. Pero ang trend ngayon, yung transparency kasi nga 'di ba, nagkaroon tayo ng mga transparency initiatives. Kita yung lahat ng transactions sa gobyerno. So, pinaka-transparent, siya ang pinakamalinis, therefore siya ang pinakagaling, siya ang pinakamabuting leader. Then, politicians like Rodrigo Duterte, current Vice President, no? Nireframe nila yung idea ng isang transparency initiative into transparency ng pag-uugali. So, sasabihin nila, aling murahin ko kayo, okay lang yun. Basta totoo ako sa sarili ko at hindi ako ganito, hindi ako ganito. Tapos, bilib na bilib tayo. Pero, tama. Okay na yun, at least. Hindi ko nga nagmumura, pero purakot ka na. So, meron na tayong, question na natin yung morality natin. Na hindi naging issue. Ito panahon na nagsisimula yung bansa natin or nagsisimula tayo pakilala bilang isang sa tingin ko, it's only a symptom something much, much deeper. And I believe that without us beginning to understand that it is a problem, yung naging quality ng leadership natin and public services will be all affected. Kasi diba, naging performative na siya. Kaya merong performative rage na ngayon. Yung Mr. President, kaluluwa ng bayan ito. Mga ganun tayo, di ba? Tapos, the Senate is under attack. Di ba? Kahit hindi naman yun ang tinanong sa kanya. Ganun, no? So, mamaya mag-uusapan din natin yun. Pero, I think, yun ang ating segment number 1. Una siguro, kayo naman, tanong ko isa kayo. When do you think things start to change? And can we even go back to an era of statesmen? Kasi nga natin pa parang ngayon, medyo popularity na kaya. Dati kinocontent natin yung mga money contest sa beauty. But high school tayo, so money contest, di ba walang braids, di ba walang beauty, basta siya yung pinakamaraming dinonate sa school. Right, or kaya kung anak siya ng principal. Pero ngayon, di ba? So, perpetuate pa yung ganito na setup ng popularity contest sa panay. And public service natin, what will be the future of public service? Sige, kayo naman. Yun ang ating company state. Okay. Tulad nga na nabanggit nga ni Brother Russell nga tungkol dyan Diyan pumapasok kasi yung tinatawag natin na personality politics mismo. Which is yung politika naka-evolve mismo sa mga personalidad at hindi sa kung ano yung prinsipyo or ano man yung political stances na kailan pinangawakan. Yun nga, gaya nga ni Brother Russell, kung sino yung kayang maging sponsor ng mga projects sa ganito, sinong kaya maging ninong o ninang sa mga kasal, sa binyag, anointing of the sick, sa kasal, kung ano pa man, yun mismo. Hindi nila tinitignan yung politiko sa kung ano man yung track record niya na ginawa sa gobyerno, kung ano may magandang ginawa niya o yung mga batas man na ginawa niya sa lehislatura, pagpus yung personalidad niya. Yung tipong magkamali lang ng isang beses ng politikong to, lalagapak na agad. Ang dami nating example na nakita na ganun sa ating kasaysayan mismo. Kaya lang, yun din kasi, yung mga politiko natin na nag-evolve. Pero imbes na in a good way nag-evolve yung mga politiko natin, medyo lumala ng konti. Well, we go way back bago mag 1972. Tulad nga na nasabi nga ni Brother Russell nga, we have this statesman
wala kasing mga record kasi pero we see photos of those debate in the old Senate building na talagang nga. Tapos makikita mo this senators, this congressman, talagang kapag 2 minutes na talagang mambabata sila. Sila yung estadista or statesman, yung Tagalog nun. But everything changed when 1972 happened. Karoon ng martial law, nabago yung form ng government ng Pilipinas, nagkaroon ng, sasabi nila, because it's a dictatorship, isang tao lang daw na control, which is very wrong dahil besides him, may mga cronies siya. And most of these cronies became politicians also dahil nga napalitan yung gobyerno from the 1935 na Republican, naging parliamentary tayo na mostly semi-parliamentary, dalang kumo-control pa rin presidente. Then came EDSA, 1987, from being two political parties, naging multi-party tayo, maraming partido politikal. Kaya lang, ang problema lang din sa mga partido politikal na yan, naging tool lang din ng mga politiko yan for their own interest. Especially yung mga political dynasty mismo. Yun yung nakakalungkot doon. Nawala yung mga ideology, yung mga ipinaglalaban ng mga partido politikal dahil mas nangingibabaw mismo yung mga politiko. Yung kanilang personal aspiration. Hindi ko masasabi nila lahat sila. Kaya lang, nag-evolve sila. They go downhill dahil nga, hindi na check out, hindi na kita mismo. Dahil ang naging focus kasi nga noong EDSA, noong 86, was to overthrow the dictator mismo. Pero dahil nga, akala nila na patalsik na nila yung lumang lipunan na tinatawag nila, although yung bagong lipunan na lumang lipunan, akala nila, mabago nila mismo. Pero sadly, medyo hindi ganun na nangyari. Hindi ko naman sinisisi ang lahat sa hindi ko sinasabi na sinisisi ko ito lahat sa EDSA or the 1987 Constitution. But the problem is, hindi na check mismo yung pagbabago ng political mismo, yung mismo pag-evolve nitong mga politiko natin. Ayun nga, personality, karoon na itong personality politics over party politics, yung mga ideology, something like that, yan. Gusto kong kunin doon, yun nga, yung sinabi ni Noah kanina na actually, matagal na ito Matagal nang gagong mga politiko natin. Although that is true, katulad ng sabi ni Russell, na mayroong in a way, may change, no? Yung quality in the sense na statesmen to becoming mere celebrities with power, no? Na nakikita natin ngayon. Ako, ang tingin ko diyan, mayroon tayong pwedeng masabing 4 na historical points, no? Of diversion o historical markers kumbaga ng evolution ng Philippine politics. Of course, the first one will be at the birth of the Republic, no? Nung Malolos. 1896. Malolos, no? 1898. In 1898, sorry. In Malolos, the original conception actually ng constitution, 'di ba, was based sa Cuban constitution tapos sa French model. So actually, ang mas makapangyarihan noon ay yung Kongreso supposedly. Yung Pero legislature. na later on, nung na-declare yung martial law, kasi ang unang martial law ng Pilipinas ay sa unang Republika ng Pilipinas. So dahil nga may gera. Pero what we can see there, no, at the start of the young Republic of the Philippines, the political class were statesmen in the sense na they are really there for the country. They are prepared, they are mga ilustrado sila, yung mga enlightened, di ba? Yung katumbasan sa French Republic, mga enlightened. Pero we can also see already from there na even though they are statesmen, they are still trapped doon sa regionalism, una, and yung family allegiance, no? And
I think isa 'yun sa pinaka nagamit ng mga Amerikano, laban sa unang republika, That is why most of the members of the Congress ng Malolos Republic at ng gabinete, maliban sa iilan, 'no, gabinete ni Pangulong Apolinario Mabini. Aguinaldo, Oy, maliban para kanila in short, sorry. Apolinario Mabini, Yes, kasi kay punong ministro General siya, Luna, 'di ba? Correct. Lahat ng karamihan ng mga miyembro ng gobyerno niya later on naging mga conspirators ng mga Amerikano, 'di ba? Why? Kasi nagamit ng mga Amerikano 'yun na okay, we will protect the interests of your family, 'di ba? O may lupa kayo dito sa Tarlac, di ko na sasabihin kaninong pamilya 'yon. O sige, kayo na magiging mga gobernador diyan, poprotektahan namin kayo. Basta sa amin na kayo, wag na kayo dun sa kay Aguinaldo, 'di ba? So, already at the start of the republic, mayroon ng ganong tensions. But that is in that sense normal kasi nagsisimula pa lang ang republika, no? So, kumbaga yun yung birth pangs ng republika. The second historical point will be at the start of the Commonwealth, no? Ang start ng Commonwealth, so there is a tension between the old nationalistic guard na matatawag natin, no, Aguinaldo, and the veterans of the Mga revolution. revolution. And then you have the masasabi nating although they are still nationalistic, but more under the graces of the American overlords, no? Sila Manuel Quezon, no? Osmeña. And most of our later on, kahit na hanggang ngayon, kahit na nasa 1987 Constitution na tayo, most of how we treat o yung mga unwritten traditions, kasi may mga tradition din sa sa republika, Yung mga unwritten traditions natin, no, namana natin yun galing sa Commonwealth. Si Quezon ang, in that sense, for better or for worse, ang architect ng paano ang politika ngayon sa Pilipinas. For example, one good example there ay yung bakit 24 lang ang mga senadores natin, di ba? Kasi ang original, supposedly susundin natin yung model ng US. Kasi nga, sinunod na natin lahat ng political system ng US. Wala tayong proportional representation. Ano tayo? First past the post. Tapos, meron tayong makakapangyarihang mga gobernador kahit hindi naman sila mga gobernador ng mga estado, mga probinsya lang naman yun. Pero, ang kakaiba sa atin, hindi tayo katulad sa US na, sa US kasi di ba bawat states, Yes. nagsisend ng gobernador ng senador. 2 bawat states. So, ang mangyayari, ang boboto sa isang senador o sa 2 senador ay kunwari NCR, mga taga-NCR lang, hindi siya national, no? Supposedly, yung Commonwealth, ganun din dapat, no? So by region, may mga senador. Kaso natakot kasi si Quezon, no, na dahil nga yung charisma ni Aguinaldo at ng mga veterans ng revolution, na may mga regions like Cavite, for example, no, yung 8 na na probinsya na nasa flag natin, no? Automatic 'yun, mukhang malakas dun ng sa Aguinaldo kahit hindi siya nanalong presidente pero malakas yung partido niya doon. So, he opted na i-control yung Senado. Kaya naging 24, no? Tapos nationally elected. By that time, that's a good decision. Pero ako, ang opinion ko talaga ngayon, it has become a bad decision kasi ang nangyari sa Senado, naging masyadong makakapangyarihang, parang mumunting mga Panginoong may lupa yung mga senadores. Tapos, kumbaga playground yun ng mga gustong maging presidente ng republika. Diba? So, power struggle na hindi talaga sila nandun para gumawa ng batas. Pero that's a second historical marker. The third historical marker will be the declaration of martial law, and later on, binabanggit nga ni Noah kanina, yung pagdedeklara ng bagong lipunan, no? Yung Constitution ng 1972. 1973. 1973 siya. 1972. 73. What we can observe there is that
Yeah, tama si Noe. Ang ano natin, ang kadalasan nating nasa idea natin 'pag sinabi ng martial law, akala natin si Ferdinand Marcos Sr. siya lang talaga. Kasi nga ano, unipersonal in a way yung ano, yung pamamahala, eh. Pero may mga cronies siya, 'no? And yung pagbabago ng mukha ng pulitika, hindi lang dapat natin isisi in that sense kay McCoy. Dun sa lahat yun. Kasi anong nakita natin dun, dahil nga kailangan mong puksain yung opposition, kailangan mong puksain yung lahat ng mga kumokontra sa'yo. Nagkaroon tayo ngayon ng siguro unconscious din tayo until now, na parang hindi tayo komportable sa oposisyon. 'No, na parang laging kahit sa local level, ngayon, parang laging ano, 'pag kung gusto ninyo ng progreso dapat ano, boboto kayo straight, 'no, Mm. kasi hindi puwedeng may opposition o kaya ito nangyari ito sa ano, sa isang city diyan sa Kamaynilaan na kilala namin ni Russell. Nanalong mayor, hindi kapartido nung mga nasa konseho. After 1 year lahat ng nasa konseho naging kapartido na niya, 'di ba? Walang genuine na opposition kasi nga andun, galing yan diyan sa ano, sa panahon ng ano, nung martial law, na parang mayroong ano, may innate na bias na ang opposition ay nandiyan lang para manggulo, 'no? Which is ano, ironic kasi opposition is actually a very, very important part of a democratic system, 'no? Kasi kung walang opposition, ba't ka pa nagdemokrasya, 'di ba? Totoo. Dapat ibang form na lang. Another thing that I think na nangyari nung 1970s is that transformation by being a statesman, 'no? Ako ay tatakbong mayor dahil ito ang gusto kong mangyari sa ating siyudad. Ito ang gusto kong mangyari sa ating munisipyo. Yun yung dati, 'di ba? Pero dahil nga nung panahon ng martial law, what counts more is your loyalty, 'no? Loyalty to the president, to the bagong lipunan, in a way to the ideology, 'no? Dun pumasok yon ngayon na, okay. So personality ang importante, 'no? Personality. Hindi na yung, hindi na yung kumbaga plataporma, 'di ba? Pero I think kahit papaano medyo na-carry on pa yon, na mayroon pang pagpapanggap na plataporma, 'di ba? Until later on 2016, pero mamaya tayo diyan. Kasi yung pang-apat na point of divergence historical para sa akin ay nung, EDSA People Power, 'no? Of course, it was that time na a time of reform, 'no? Na pa-salvage yung mga nawala nung panahon ng diktatorya. However, we can say na gawa nga pag-record na rin naman tayo noon nung ating history ng people power, napag-usapan natin 'yan na hindi kasalanan ng EDSA, kasalanan ng post-EDSA generation kasi hindi talaga natin naibigay yung hinihingi niyang reform. First and foremost, nung natanggal, 'no, napatalsik at tumakas kumbaga ang pamilyang Marcos, akala natin tapos na yung kwento. Mm. Pero ang hindi natin na ano, na-realize yung mga cronies mismo, yung mga nasa pamahalaan nung ano, nung 70s, umano lang sila, lumipat lang sila ng barko. So, they are still the same people governing the republic. So, the reform supposedly ay hijack pa rin nila. Sila pa rin ang mga hindi naman buo, pero isa pa rin sila sa mga ano, nagkakapitan ng ano, ng reform noon. So, ang nangyari pagdating mo ng 2000s, mga panahon natin mga bata tayo and then 2016 nag-culminate, akala natin ngayon ang lahat ng kagaguhang nangyari sa Pilipinas kasalanan ng EDSA. Kasi hindi niya naibigay yung reforma na pinangako niya nung '86. Pero we are not aware na, hindi talaga naibigay kasi nga yung mismo pa ring ano, political class nung '70s ang siyang nanguna doon sa pagta-transform dun sa reform ng '80s ng EDSA nung post-EDSA generation rather. And although sabi ko kanina 4 lang na historical marker,
Diyan tayo pupunta ngayon sa ano, pang-5 in a way, historical marker para sa akin. That will be 2016. Para sa akin 2016 was the unraveling of the political, situation in the Philippines. Why? Kasi dati, if you remember, it's not a nostalgia of the past, ha, pero kahit papaano may certain na pinagkaiba yung ano, eh, paano mamolitika in the local and the national level, eh. In the local level madumi talaga yun. Kasi tanda ko yan dati diyan sa Taguig ang mga linya pagka may mga meeting, 'di ba, "Ay, yang isang tumatakbong mayor na dating justice nagparetoke yan, patay na yan." 'Di ba? Yung ano clone lang yun. Tapos sasabihin ng isa, "Hindi, yung asawa niyang tumatakbo ng mayora, yung asawa niya na kongresista natin bading yan." 'Di ba? Gano'n yung ano, gano'n yung kadumi yung pulitika sa local level. Pero in the national level, which means Senado pataas, may certain ano pa rin nun, eh, sense na parang, okay, so dapat ang ating mga debate ay medyo hindi naman intellectual, pero may ano ba, may kalibre, 'di ba? Of course, nagkaroon ka ng mga ilang mga outsiders, 'no? Kasi mahilig tayong mga Pilipino sa mga outsiders, eh. Actually, nagpe-prepare ako ng para sa next episode. Hindi ko pa nasabi kay Russell ang topic namin sa next episode, pero Philippine cinema 'yun, eh. Tapos may isang ano dun, part doon na sa mga action films. So, ang sabi doon sa script ay tayong mga Pilipino, mahilig tayo dun sa yung bida ng action film ay laging hindi siya pulis o kaya pulis man siya nasuspende siya. So, nasa labas siya ng institution, 'di ba? Outsider siya. So, it betrays something in us na meron tayong gano'ng duda sa mga elite, sa mga nasa institution. Kaya we think na ang bida kadalasan outsider, 'no? And yung mga nakapangalang action stars doon, well, later on naging mga pulitiko rin sila. So, Yun what nga, I am ayun saying, nga. pagdating ng 2016, lahat ito, outsider ako, eh. Hindi ako national politician, eh, o hindi ako pulitiko, eh. Ano ako, eh, artista ako, eh. Tapos sa mga pelikula ko nakikita ninyo, 'di ba, pinagtatanggol ko yung mga mahihirap, tapos pinapatay ko yung mga korap na pulitiko. Yan din gagawin ko sa Senado, 'di ba? Noong 2016, yun yung naging change na nawala, na-blur yung linya ng political campaigning o language ng local at ng national. Na-localize yung language ng national politicking, 'no? So, makakarinig ka na ng ano, PI mo pa kasi Pope, eh, kaya may traffic dito, eh, dapat 'wag ka ng bumalik dito, 'di ba? And tuwang-tuwa tayo nun kasi nga parang refreshing, 'di ba? Kasi ano, at least honest siya, yung sinasabi ni Russell kanina. At least honest na siya na ano, parang ano yan, eh, parang abusive na boyfriend, 'di ba? "Hindi, binubugbog lang kita kasi mahal kita, eh." 'Di ba? Parang naging gano'n tayo na ano, and we can see it until now, na para sa akin, sorry for the term, pero garapal. Garapal na, hindi na sila nagpapanggap na gago sila, na harap-harapang iko-quote-an ka kumbaga ng Bibliya, tapos habang kino-quote-an ka ng Bibliya ninanakawan ka. O kaya harap-harapan sasabihin sa'yo, "Ay hindi, ito ay galing sa Holy Spirit." Tapos meron siyang sinasaksak dun sa kabilang kamay, 'di ba? I think that's the ano, ano lang yun, isang mabilisang ano, rant and historical evolution para sa akin ng ano, ng political class ng Pilipinas. Well, parang ganyan, yung mga pulitikong nagsasabing the Filipinos are resilient, habang yung mga tao ay binabaha at walang matatanggap na tulong mula sa kanila. So, yung tawag doon, dinadaan kayo sa magagandang salita, yan din ang kwan din, eh. Isa din sa mga problema rin natin sa mga politiko natin. Kayang-kaya kanilang bulahin. Pero kwan kasi yan, eh, yan yung nag-e-evolve na yun. Yung sinasabi ko nga bago magsimula 'tong podcast nito na tungkol sa political culture mismo, na kung bakit ganyan yung mindset ng mga politiko natin. Nasabi nga sa historical point si Father Lennon nga na
it begins with the Malolos Congress. Pero nakakatawa kasi, yung mga politiko na unang umupo sa Kongreso ng Malolos, hanggang ngayon yung mga apo nila sa talampakan, nasa pwesto pa din. Yung mga apo nila sa tuhod, nakapatuloy sila during Commonwealth, during the Fourth Republic, kahit nung panahon ng martial law, although some of the political clans have been persecuted, nasabi ko rin, dahil nga din sa panahon ng martial law, we have been deprived of future leaders. Bakit? Yung mga oposisyon, yung mga aktivista mismo, na alam nating magiging community leader, were persecuted, intimidated, tortured, or worse, pinatay. Yun mismo. Kaya nagkaroon ng noong 1986 mismo, isa sa mga naging problema mismo yung hindi lang akala nila porket nawala na yung lumang pamumuno, napaalis sila yung diktadorya noong 1986, everything is fine. Pero hindi. Actually, nagbalik sa ibang form. May mga pumalit na ibang grupo, may mga pumalit na ibang mga politiko na sila mismo yung mga panit na practices that was committed on the 70s and 80s sa politika ng Pilipinas. Tinuloy nila dahil nga iba na namumuno eh. Hindi na ako mababanggit pero ang dami nila ngayon since 1987 ko tatanungin. Napakadami nila. Hindi natin na-check yun. Yun yung problema doon. Palagi ko sinasabi ulit, hindi yun nabantayan maigi. Akala nila kasi everything will be done on a swift. Madali lang mailinis. O kahit nga si Cory Aquino, hindi nga niya nagawang malinis kasi siya mismo naipit din. Sa kabila niya, may mga leftist siya sa kanyang gobyerno. Meron din siya mga rightist din. And worse, yung militar din niya during his administration was also the same military during the time of the Marcos mismo. Kaya hindi rin katakataka na binugbog siya ng kudeta during his administration mismo. Dahil din noong time na siya umupo, nag-uumpugan yung lumang political na kultura doon sa makabago mismo na ayun nga, yung mga politiko na unang umupo noong 1987 na hanggang ngayon nandyan pa din pero although hindi na sila, yung mga anak at apo na nila yung nasa pwesto mismo. Yan. Ipipigil ko yan yung ng statement in Nova. It's interesting to learn that everything needs to change after 1972. Don't Marcelo. But hindi nga siya unang Marcelo kasi Marcelo talaga yun. So Marcelo pinanganak ang bansa natin dahil sa gera. Kasi it has become a chronic government. And not just reflecting on it, secondary reflection sa ating president. Hindi kasalanan ng EDSA as the EDSA event. Pero kasalanan ng EDSA mechanism, probably lang. And yung EPS-CBN, after being reinstated, yung celebrity politics nagsimula dahil kapag ikaw ay kasing bait ni Tito Cory, ikaw ay mabuting leader. So, regardless kung nagbigay ka ng milyong-milyong pera sa ABS-CBN para magmukha kang bay. It will seal your bid. Kasi sunod sa secretary. Although, ang ganda rin, gusto ko rin inaano ko yun, inipik ko yung mga key ideas na nabanggit ko. Kasi pagdating sa i-challenges na kaisipan ng mga karakteristik natin sa atin, lalo yung mga bata. Yung Senate, it's supposed to be the highest legislative body. Kaya nga upper house yan eh. Lower house ng Congress. Parang House of Lords, tapos House of Commons. Pero, tama na yun, no? May tendency siyang gawing breeding ground o jumping board ng mga may aspiration for presidential candidacy, which should not be the case. Yan ang kulang sa atin, no? Ay i-highlight out dalawang kulang. Tingin ko yun ang unang kulang sa atin. Wala tayong sense ng career path. Hindi tayo ganun klaro. Hindi tayo ganun kaklaro sa atin. Cultural yan. Kasi ang legislature, magsisimula ka dyan, at least sa school pa lang, ang kailangan ko ay yung body
na nagre-recommend ng policies for the institution. So hindi ibig sabihin nun, hindi ka magpe-presidente ng student council. Sinatrabaho ang presidente magpatupad. Ang problema mo, yung policy maker mo, yung student council, hindi yun. Executive dapat yun eh. Or administrative at best. So doon pa na may disconnect ka na. So graduate ka na at sa tingin mo, nakikita mo sarili mo sa public policy, public administration. Ang lilinyahan mo supposedly, konseho. Ito konsehal ka. Kasi ang legislative body ng isang munisipyo o syudad ay yung council, yung municipal o city council. Gumagawa ng ordinansa eh. Hindi yung mayor. Ang pinuno pa nga, presider nga ng vice mayor eh. Kasi yung mayor, ang trabaho niya, LCE nga siya eh, Local Chief Executive. Tapos syempre, karanasan ka na sa maliit yung bayan. Angat ka ngayon, magre-representante ka ngayon. Sa house ka dapat. Sa tingin mo, yung constituency mo, hindi lang yung bayan o yung distrito mo yung gusto mo i-represent. Mas malaking representation. Kasi mas malaki pondo. Malaki yung programa. Iba national ka. Ang dulo mo, Senado lang. Kung iba hindi, gagawa ka ng malaking iskandalo, may mumurahin kang malaking tao, gagawa ka ng malaking issue, kung sasaksak ka sa isang popular na figure, na sumikat-sikat ka ng kaunti at na-endorse ka niya as ticket niya, diretso ka ng Senado kahit wala akong karanasan. Kahit wala sabi familiar naman kayo, di ba, sa DOST when I worked there. Nasa DOST. Kung bagong panalo yung mga people, ilang buwan yan, may course, crash course on legislative work. Like tuturuan yung senador o yung congressman, paano sumulat ng batas. Kasi hindi nila attendan yun, papaten din nila yung staff. Tapos yung executive course lang, yung paano mag-speech, yung parliamentary procedure. Siyempre, mag-ingat din kayo dito, bawal sumigaw dito sa tamang usapan kasi baka ma-ethics complaint ka. Sumisigaw kayo. Weak Yun yung na ano eh. Mga weak kasi Hindi ka pwede maging balat sibuyas nga. Hindi to pagiging balat sibuyas, sabi nga. Kasi nga daw may Senate rules. Kung walang Senate rules, baliwalain na daw natin yan. Hindi, teka lang, I still have the floor. Ay, sorry. Sorry, Mr. President. Sorry. Kasi sinigawan mo ako. So, yun yung number 1. Number 2, although kung nagko-compare tayo sa histories natin, pero at hindi ko dadasal to. I really pray at least sa lifetime ko at yung mga maging anak at apo ko, hindi ko yung mata. Wala tayong history ng civil war. Kaya wala tayong ganong concept ng naglinis tayo ng mga leadership. Kaya yung mga encomiendero ng time pa ng Espanyol, sila pa rin yung hari-hariang tao. Hindi naman ang civil war. Hindi nagkaroon ng revolusyon. Nagkagera, yes. Pero ang gera kasi natin, foreign intrusion, foreign presence. Mas kayo dito, self-determined kami. Pero yung France pala, masalimuot yung internal revolution yan. Wala tayong ganun. China, dumaan dyan. US, dumaan dyan. So, makapansin nyo yung mga government nila. Wala dyan na, magaling yan kasi apo ni ganito yan. Magaling yan kasi anak ni ganito. Hindi. Doon, talagang, magaling yan kasi, yan eh. Bago pa siya napunta dyan, nag-aaral yan talaga. Ngayon kasi baliktad, no? Dahil nga wala tayong karanasan na nagkaroon talaga ng paglilinis sa society natin. Kung gagawin, then siyempre, nasa poder ka na eh. Lumayaman ka na. So, para hindi malait yung pamilya mo na walang alam sa leadership,
Siyempre pag-aaralin mo sa mga top schools, no? Sa NCPAG, sa Ateneo School of Government. So meron kang UP, vocational na UP nga sa NCPAG, 'di ba? Sa NCPAG. O Assumption. kaya mag-UP ka, 'di ba? So meron ka ng ano, may credentials yung magiging anak mo tapos patatakbuhin ng mayor. Kaso lang, alam mong hindi naman yan yung ano, hindi makaka-protect ng kahit isang ano development. But the perpetuation lang ng power. And that will be a tragedy kapag like ganun. Parang ang nakikita ko doon, anong quality ng ano ng society yung iiwan naman natin sa next generation? Yung lagi tayong doktor. Dati naalala ko nga di ba, culturally, gusto ko magpare, gusto ko magpulis, gusto ko maging doktor. Bakit? Kasi gusto kong tumulong sa kapwa, magpagaling sa kapwa, alagaan ang kapwa. Ngayon, dahil nga tama si Lennon, yun yung parang last point ko ngayon, bago tayo mag-transition sa next segment. Yung local dynamics, dinala natin sa national eh. Kaya ang nangyayari, yung baho, yung patuwagan ng putik, yung murahan, yung pantaan, na alam lang natin, familiar lang tayo, kasi yun ang narinig sa mga eleksyon ng kapitan, o ng kagawad, ng konsyerlo ng Rio, narinig natin sa national TV. PI mo po, kung bumalik. Ganun. Kaya, LGBT naman yan. So, ganito ganyan. So, ang nangyari, corrupted na yung ano, yung national component politics natin. Masyadong localized. Sinitan mo kang doon. So, kasi yung point of no return, pumasok tayo doon. Kapag nakita tayo ng informal, o na reminder of implement proper, parang sabi kaya, hindi, dapat i-repeat sa testing ng tubig kasi yung bago. So, ako na siya malinis, ako siya mapotes, kasi kapit test ko, ito lang yan. Ito na ako yan. Pero maalala sa sabi, hindi na ako kami, actually, krakot ko eh. Eh, hindi, puti pa yan kasi, tatay ko yan. So, honest air, ito rin, larawan. Sa candidate, okay, kaya ito. Yung attitude din natin as constituents. Kasi we tend to, of fake desires that we need to carry the fail. Is it mali? Pero, ano pa ba tayo ng tatakay? Eh, hindi, kasi katuloy to siya. Yan ko sa hirap. Kasi tamang mahirap yun. Tamang mahirap yun. Yung nagpapakain ng pares, yung sinarapan sa hindi, buti ko siya, di ko. Implement ko ni tatay. Without proper awareness. Ano tayo yung electoral processes na yung electoral ay ito. Ang nakakaalam ba? Yan sa tingin, ganun natin. Thanks. Kasi, kung naging August siyempre, ng mga states na dito. And talagang nagiging sila cause. Nagiging expected. Yung mga sitcom mo rin mga parang di ba na yung mga host at doon ko lahat pag ako ng inside jokes kasi may lang tatawa sila sa awkwardly tatawa yung mga ganun din sa inyo. You can see it live sa Facebook. But interpellation, di ba? Parang si Tito Robin ba yun? Nasa Quran po yan. Sa pinimang kolekta. Ano yun eh? Bilateral agreement between the US and the Philippines yata yun. Sabi niya doon, ayun ho, nasa Quran po yan. Sinulit ni Rodate Parculet. Tinutukoy ko yung bilateral Sabi ni Robin, hindi po, kasi kapag kaya sabi sa Quran, hindi mo kailangan, tanong mo sa medical. Di ba parang, I think, with all due respect, di ba? With all due respect sa it's very important. Unlike for us Christians na pakikita ko, sa personalized na yung pagkakatayo po. Sa secret test na yun eh.
to take it lightly, like, bring the break eh. Hindi ko alam kung kailan, yun ang hihingi ko sa inyo eh. Eh, Di siya siguro 2016, di 20, di ko alam kung kailan, pero kung pumasok tayo sa sekretary natin, period of no return, o point of no return, ito yung exam na lang eh. Ulang tayo sa sa top rap ng Isaiah. Kasi, tama eh. Sabi nila, it's the same people since Marolog, since the Harris Conference. It's the same people, it's the same encomenderos na. Pwede pinvoting ang pwede ito, or scoping. Hindi bis lang yung step down. But others, parang pinagong focus. Kaya ngayon, ang exploitation, pinagawa na ako. Sige, hindi magbabago yung bansa natin. Mediocre na rin tayo. Kahit tayo mga adults, sa atin. Tayo ng adults eh. Hindi naman natin mapapago yung system eh. Meron pa tayo yung heritage of mortals. So, ano gagawin natin? Kahit middle class, kapitila ka sa porpoise. Kinala ko munisipyo a municipal worker, somewhere out there. Nag-o-offer siya ng porpoise para parang, gusto mo ba? Tapos, pipicturean niya ibang tao. Tapos, ikaw ang tatanggap on the behalf of that person. So, di ba? Hindi ka pa kinabuta sa gaban. Parang, Diyos ko naman. Porpoise, sino? Panalo niya kasi siguro nagtuwa kami sa after 2 years. Tapos, sa second year, puputas na ulit ng palsata, traffic na ulit. Sige na ang manalo, ang marayilig ko, ang marayilig, manalo yung anak. Diba? Ngayon, ang ating segment, how did we enter this point wherein how much power has been given to politicians talaga. In order to stay, may direct, meron sa malaking production center, dito, the latest na kami. They can orchestrate, they can contrive things to fit in the narrative that they want to project. Bakit kasi ng magiging ambassadors? Paano ba magiging ambassador si Kuya ganito niya? Yung the Lord Jesus. Kasi, I have plans for you, sabi sa Jeremiah 1. Plans for you to succeed. Kaya ako, statement din. I have plans for you in the womb. Ako lang tayo sa Bible. Baka resulta tayo sa Bible. No, kayo naman. Nag-content. Siguro kung point yung sinasabi mo kanina, Sel, tama eh, mahirap ma-pinpoint, no, historically, saan nangyari yung nag-result nga na parang yung point of no return niya ng pag-degrade ng quality. Kasi totoo naman, degraded na ang quality ng political class ng Pilipinas, no? Whether you are faithful to one of your idols na senador man yan o kung ano mang political, sorry, pero degraded na, no? I am not saying this out of because I have a political affiliation o hindi, no? Pero just compare, no, kung yung quality. I think maraming babalik tayo dun sa mga points na nasabi ko kanina na historical points eh. Maraming punto kung saan pwede natin makita yung proseso ng pag-unti-unti ng pag-degrade eh. Kanina pala nalimutan ko dun sa 70s, no. One of the most important na pagbabago nung 70s na nag-result din dito sa point na ito, yun yung pagkawala ng politika ng party politics, no? Dahil nga naging siya, based on loyalty, nag-transform yung party politics sa personality, cult of personality na hanggang ngayon dala-dala natin. Party politics before ng 70s, para ikaw ay maging kandidato ng partido mo, ng Nationalista Party man yan, na pinakaluma, o ng Liberal Party, at kung anong mga
partido, may national convention silang tinatawag. In fact, very important yung ideological na push mo more than your name. Nung panahon nung 1920 sikat na sikat yung labanan, standoff within the Nacionalista Party between Quezon, who was part of the wing of the party called Colectivistas, and Osmeña, who was the leader of the part of the wing of the party called the Individualistas. So, ang mas importante noon yung ideolohiya. Unipersonalistas, yun pala, tama. Thank you, Nova. Di pala individualistas. Ang importante yung ideolohiya, yung plataporma mo para sa bansa. Pagdating ng 70s, yun ang nakroad na minana natin even sa 1986 Constitution. Na ang focus na ay kung sino yung politiko. No? And this is exacerbated by the fact na tayo ay bumoboto ng first past the post. Ibig sabihin, ang binoboto natin pangalan, di ba? Tapos, hindi mo kailangan manalo ng majority. Kailangan mo lang manalo ng plurality. Basta ikaw lang yung may pinakamalaking boto kahit isa lang yung lamang mo. 2016, sabi nila, hindi, kasi pinili siya ng Republika ng mga Pilipino, 30 million yun eh. 30%, hindi siya majority. Majority will be 50% plus, di ba? Pero, ang nakita natin ay 30%, no? So, yun ang problema sa first past the post, no? Compared sa proportional representation, but that's my own gripes there. And then you have this cult of personality and then celebrity culture. And then papasok ka ngayon doon nga sa yung pinupunto mo kanina, Sel. Ang idea natin, pag politiko ka, kapag ka nasa poder ka, you are there like a chieftain, no? Presidente ka, ibig sabihin ikaw yung pinakapunong datu kumbaga. Senador ka, mayroon kang sarili mong kingdom. Tapos pag mayor ka, well, kingdom mo yung city mo. Konsehal ka, mas maliit ang kingdom. Kaya We pala kingdom mo pala yun. wait, Kaya pala kingdom mo pala yun. we are not aware ng ano ba talagang trabaho. Halimbawa, ito na lang. Wala namang masama na tumulong sa kapwa. Pero the fact na pumunta ka ng Kongreso, pumunta ka ng Senado, ang mga senadores at ang mga kongresista nasa office sila, naghihintay dahil may mahabang pila ng mga humihingi ng ayuda. Yeah, tumulong ka sa tao, go. Pero I don't think na yun ang primary job ng ng legislator, no? Supposedly dapat yan sa executive or at least sa isang, well, dicastery, anong term? Isang department ng gobyerno, 'di ba? At gumawa sila ng batas para matulungan yung mga pumipila para sa pero weaponize eh. And that's the sad fact din. Lahat 'yan for peace, ayuda, maganda siyang pakinggan. But not only in the Philippines, however, this culture was really weaponized. Yeah. Tama ka dyan. Para di paano ba ito? Ang problema doon na tumulong ka sa constituents mo. Kasi di ba ang nangyari, pag mixed ka, may constituency ka eh. Yung sa constituency mo, hindi ka din parang milyonaryo doon na mamibigay ng pera kung tatapitan. Ang trabaho doon, pagsusulong ka sa kongreso ng polisiya, na mag-enable na mag-enable sa iyong constituency na magkaroon ng usually yun nga, yung municipal, provincial, yung city, ng person na PSWD, yun yung palaga kasi mo. So yung laws, nagawa ka ng matalas. Kaya ako nag-cut kasi yun ang isang issue cycle. Kasi
Yun nga eh, kapag ang mindset mo, hindi legislative o legislative yung end state o yung objective, the tendency is ikaw, napaka-mini executive ka. So more on the dispensation of goods. Ang problema mo dun, hindi siya sustainable in the long term. May susumpa ka, hindi ka naman nanalo once tumigil ka pa yun. Which is the tragedy. Kasi hindi nakadesign sa ganun ang pondo ng bansa. O manulubog tayo sa utik. Pero ang mindset sana ko, kailangan matranslate ko yung pork barrel sa sustainable ng policy. Na hindi ka pipilan tapos sa ano po bang ang haba-haba ng pila, never naman yan nakaharap sa kongresista. Never yung hinarap ng staff. Never. Alam niyo ang sistema, hindi pa nga matinong papel nakasulat sa karton sa guardhouse ang House of Rep. Yung mga cellphone number nakite-text lang nila. Tapos pag tinext nila, especially kung medical, hihingihan sila ng Viper or something, tapos doon lang isi-send yung electronic copy ng guarantee letter. Tapos meron pa silang slide na mas malaki bigayan pag patay na. Funeral assistant. Parang, nakamalimos yung yung nakakatuto yung taxpayer, yung nagtilimos doon sa kanya kasi may sakit ng misis ko. Panginoon, maawa po kayo sa amin, senyor. Baka po pwede makahingi ng kaunting ayuda. Hindi eh. Hindi na gano'n. Dahil ng American Model Type. So, may trabaton kayo namin. So, pagka hindi nga nagbigay ng service, papalitan namin kayo. Dapat ganun yung mindset. Hindi eh. Yung pa pala, alimutan ko, yun ang sanay ng medyo yun ako eh. Yung ginawa nating localized yung national na pamayato, yung national politics ginawa natin localized. Dati, di ba? Naalala ko, kwento ka nila yung anecdote nila. Matanda na yan, hindi na magsilingkod yan. Diba? Magbabato sila ng putik. Pero, ang magbabato sila ng putik doon, yung politicians ka rin. Ngayon, hindi na sila magbabato ng putik, yung mga taon na natin. Bakit? Kasi na-weaponize na yung job opportunity sa local government. So, i-hire ka namin, basta lahat ng Facebook post at Bible verses ni Senator, ay ni Kuya at ni Ate, ay isi-share mo. Kasi may magpo-monitor na eh. Pag hindi ka nag-share, i-rin consider yung employment mo. So, tatanggalin ka. Eh, siyempre, kung kahit may prinsipyo ka, eh, kung wala naman nakakain ng pwede, social mo niya, isipin mo harmless naman. Kasi, Bible verse naman yung sinare ni Kuya Atan, for example. Kaya Peter na kasi nasa Bible ka. Tayo, yung mga simpleng mamamayan, wala tayong reason to run for office. We are hopeful that those who run for office really know what they're doing and meron silang amor sa bayan. Pero kung ang loyalty at amor ko sa isang pamilya lang, sa isang tao, then to protect their interest at all times. Hindi ka representative ng tao. And sa tingin ko, yung institution sa atin, hindi natin afford magkaroon ng gano'n dahil pa natin problema, education, yung public works pa nga lang natin dahil nga kung saan dapat tayong pera. Dahil pa natin problema, wala pa tayong classrooms, dapat tayong para ayos na sa atin. Yan sa Barangay Mascap sa Rodriguez, Rizal. Meron dyan pollution na hindi nilagyan ng graba yan. Hindi madadaanan ng tao. Kasi maski tao matutula sa laki ng bato dyan. Diba? So, kailangan may aksidente pa bago lang kaya. Kaya, noon, naputol kita. Tuloy mo naman yung mo.
Hindi, actually medyo ano na rin naman, patapos na rin 'yun. Anyway, so isang oras na rin tayo, I would have loved to, um, talk more about this, pero we have to ano, maintain our ano, time limit 'no. So, siguro before we end, okay, last para ano, marinig ulit ng ating mga listeners ang beautiful voice ni Noah. Noah, bakit napakagago ng mga pulitiko sa Pilipinas? Yun lang, tapos we end na. Siguro dahil sa tingin ko kung bakit napakagago ng mga politiko natin dahil kaya nilang manipulahin ng utak ng mga botante. Akala ko nga nung una isip ko sa mga politiko lang talaga tayo na-focus on party politics and personality politics. Kaya lang ang nakikita ko at the end of this, ang bagsak pa din natin ito sa mga botante pa rin, sa mga tao pa din. Sila pa din ang magdedesisyon kung sino iboboto nila eh. Yung iba, binoboto nila ang mga politiko dahil nakikinabang sila. May nasabi, hindi ko pa nasabi tungkol sa patron-client politics pero that will be on the another time. Pero yun nga, lahat ng ito ay nasa kamay ng mga botanteng Pilipino. Kailangan nila ng political maturity sa pagpili ng mga politiko. Hindi dahil sa nabigyan lang sila ng ayuda, hindi dahil sa sinayawan lang sila ng kanilang o kinantahan sila ng mga politiko nila. And at the same time, ang mga politiko din should assess themselves. Dahil habang tumatagal, ang mga tao din nagbabago ng perspektibo, nagbabago ng utak. Baka makita nila sarili nila sa alanganin na ang mga tao mismo naiisip na, aba parang hindi na ito tama pa. But again, ito, yung tungkol nga sa naging nationalization sa local politics niya. Kasi nga, all politics are local nga. But it doesn't mean na dahil all politics are local, it means na yung ugali mismo, yung garapal na ugali, dadalhin mo sa national. Hindi dapat. Politics kasi is the art of being into governance and to deal with people mismo. And again, lahat ng ito ay nasa kamay ng mga botante mismo. Tanging sila lang. Ang mga tao mismo, nasa kanila yon. Kung iboboto nila o sisipain nila itong mga politikong ito na minamanipula sila. Itong mga politikong ito na matagal nang nasa pwesto, ginagamit nila itong kulturang to para yung mga tao madali lang mapasunod. Ayun. Yun, thank you Noah. Kung nabitin po kayo dito sa ating usapan ngayon, send Noah to 2366. Hindi, sabihan nyo kami, comment nyo dyan, no? Baka gusto ninyong ituloy natin tong usapan, invite ulit natin si Noah. Thank you Noah sa pagpapaunlak, no? Sa pag-grace dito sa ating episode. After 1 year, kumbaga ano to part 2, kumbaga, o updating after nung ating post-election clarity episode nung last year. Always my pleasure. Anyway, Always my pleasure. kung nandito pa po kayo, please don't forget to like, subscribe, rate us, no, sa inyong podcast platform of choice. Dire-diretso pa rin po ang ating mga Filipino-themed episodes, no, hanggang sa Independence Week. So, abangan ninyo yung next week nating episode at yung sa episode natin sa Independence Day, no? Or week rather, kasi hindi siya tatama ng saktong Independence Day. So, wag na natin patagalin to at para makatulog na rin kayo, no? Kaya ito po muli si Lennon. Naman po si Russell. Ako po uli si Noah. At ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Bye-bye.